Ayun, magandang gabi mga ka-Piso Wi-Fi. Ay, pakita ko lang yung update ko nung PPPoE payment reminder, no? So, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo i-check yung video ko, previous video ko. Nandun yung full demo. Okay? So, ang update natin ngayon, yung customer nyo, once na nag-expire na, pwede siyang mangingi ng grace period o palugid. Bibigyan siya ng 3 days, tapos mano-notify yung provider kayo. Pakita lang natin, no? So, ayan, alam na itong mga nag-avail sa akin yung expiration. Dumadaan lang tayo sa comment, no? So, naka-expire yan. Okay. So, click natin tong testing. Ayan. Ayan. So, sa payment reminder ko, pwede siyang magbayad agad yung customer nyo. Lagay lang niya yung number niya. So, sa first video ko, nandun yung full demo. Ito. Tapos ngayon, nadagdag na to. Click here to request for temporary reconnection. Ang gagawin niyan, pag click ng customer niyo yan, magkaka-internet siya ulit, no, for 3 days. Tapos mano-notify kayo. Pakita ko lang, wala siya internet pagka, okay, wait lang. So, ayan. So, kita nyo naman, no, internet talaga siya, diba? Wala siyang internet. Walang internet yan. So, balik tayo dito. Dito. So, yung user nyo, pwede niyang i-click to, no, kung kailangan pa niya ng grace period. Okay? Yan yung lalabas. Parang i-agree lang niya yan na babayaran niya, no? I hereby agree na babayaran niya yung overdue balance niya. Ang example nito is 10 pesos lang. Sa first video ko rin yan, tignan nyo na lang. So, yan. Simpleng-simple lang, no? Submit request. Click lang niya submit request. Pag submit niya, yan yung lalabas sa kanya. Request has been submitted and your provider has been notified. Diba? Your internet connection should be restored after 30 minutes. Please pay your bill after 3 days. Okay? Tapos, okay lang natin. So, hintayin lang natin yan. Dito, mapapansin nyo, wala pa, no? Naka-reminder pa rin yung profile niya. Okay? Pero automatic yan. Iti-trigger ko yan. Kasi may checking yung system ko. So, kapag nag-trigger na, teka lang, tingnan natin. Ayun, pansin nyo, nag-25 Mbps na, no? Automatic. Tapos ang expiration niyan, last 3 days lang. No? So, kung 20 ngayon, naging 23. Ayan, 23 na siya. Tapos, ang maganda nito, may notification kayo marireceive. Kita nyo, reconnection and agreed to pay after 3 days. Okay? So, nino-notify kayo. No? Pag nalo niya to, yan na. Bumalik na lang kusa yung internet niya, no? May internet na siya. Okay, check natin. Ayan. So, yan, may speed test na. Okay, naka-search na. Yun lang yung natin, yung demo natin, yung natin, update natin, no? Tapos, binigyan natin yung user ng grace period. Tapos, paano naman kapag umabot na siya ng expiration, tapos, ganun ulit, no? Gusto niyo bago mag-request? Siyempre, hindi na. So, pakita ko lang sa inyo, no? Nag-request na siya, automatic. So, gawin lang natin, i-expire ko lang to para mapakita ko sa inyo. Okay, teka lang, expire natin siya. Gawin natin siyang 20 ulit. Yan. Okay, so hintayin natin siya mag-automatic na magpapalit. Yan, nag-expire na siya. So, tignan naman natin yung kung nag-auto pop up. Yan, off muna natin. Yan. So, in-expire natin ulit para lang mapakita ko yung kung pwede ba siya mag-request ulit, no? Siyempre, di ba, naisip natin, baka pwede siya mag-request paulit-ulit lang every 3 days. Siyempre, hindi yun pwede. Yan.
natin. So, due date niya na ulit after 3 days. Tapos, nagre-request siya ng connection. Yan, submit. Yan na yung lalabas. I'm afraid that we cannot grant your request as you already requested for temporary reconnection for the past 30 days. So, kailangan niya talaga ng magbayad. So, yun lang yung update ko ngayon para sa ano. So, sa mga nag-avail sa akin, ma-update kayo. Wala na kayong gagalawin actually. Automatic nag-apply na to sa inyo, no? Wala na kayong gagalawin na update sa akin. Pag nirelease ko to, okay na, apply na automatic sa inyo. So, pwede nyo na siyang itry. Pwede nyo na rin sabihan yung mga user nyo or client nyo. Okay? So, ang dali, di ba? Mas maganda. Pang customer service talaga to. Okay? Yun lang. Maraming salamat.